So, ito yung isa sa mga mobile nandito sa harapan. Hindi natin tanungin kung bakit sila nandito. Holy cam! Ang mga spy ni Bangag. Bestado ng SMNI ang pag-aligid-aligid ng mga pulisya ni Bangag dyan sa QGC compound. Ito na ba ang mitya? Napasugod na naman muli ang mga hinayupak na ito sa relihiyon ni Pastor Apollo Sikibuloy. Putang ina, malapit na talaga kayo tamaan ng gaba. Animal naman talaga, oh. Walang patawad itong gobyernong ito. Holy Week na Holy Week, gumagawa ho ng eksena para lamang makapanggipit sa kanilang mga karetiko, anak ng kagwang eh. Wala na ba kayong ibang naisip kundi manggipit? Gabaan talaga kayong iwi ka, no? Imbis ang iniisip po ninyo kung paano maibsan ang kahirapan ng maraming Pilipino na dulot po ngayon ng digmaan sa Middle East na napakawalang kwentang gobyerno na bagsak na ang ekonomiya. Ito, panggigipit po ang ginawa ng mga animal na ito. Kaya naman, bungit, ginisa ng mga eksperto patungkol sa ekonomiya, lalo na po dyan sa confidential funds na 4.5 billion pesos. Magandang gabi po sa ating lahat. Happy Holy Thursday. Holy Thursday. Huwebes Santo. Siyempre, Huwebes po ngayon, Holy Week. Magnilay-nilay. Ang iba dyan ay nag-reunion. Talagang dapat maging masaya lang ho tayo. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga video. At Bisnak Historiador, pa-subscribe po pangalawang YouTube channel po natin. Anak ng kamuti, bakit ganito po ang direksyon ng gobyernong ito? Ito po ay nagugat no, na may pabalitang lulusob muli ang mga hinayupak na ito diyan sa QGC compound dahil may inilabas ang Pasig Regional Trial Court na umano'y mag-ocular inspection diyan sa QGC compound. Ang purpose, iwan ko ba, anong purpose ng mga animal? No? Magtanim pulburon talaga ang mga hinayupak na ito. Ayon po yan kay MG Mundiar sa kanyang mga nasagap na impormasyon. Pero ito na ba kaya ang simula muli ng pagsugod ng mga animal na ito? My God, tamaan talaga ho kayo ng gaba. Bistado po ang kapulisan diyan sa harap ng QGC. Mantakin mo yung mga patrol car na dumadaan diyan ay yung iba taga-Basilan, no? So, paikot-ikot daw diyan sa QGC compound, yung isa talagang tumambay. Kaya ho, nahuli kam at nasita po ng SMNI. Narito po ang bidyong ito. Panoorin natin, pakinggan. So, ito yung isa sa mga mobile nandito sa harapan. Hindi natin tanungin kung bakit sila nandito. Grabe, oh. Yan, tapang ni ma'am. Talagang kinatok. Ayan, oh. Katukin mo yan, ma'am. Boss, pwede malaman bakit kayo nandito ngayon? Nagano na. Record ako, sir, ha? Mag-form ako nagano, ma'am. Mag-alam na ako ng gear. Puta, mag-full gear pa daw. Gear lang Mag-gear daw muna siguro. siya. Nung gear na yan. Kalo. Plate number. Kanina, napansin nyo, nung nakita na papalapit na tayo, malis yung isang private car. May pribadong car. Anong yung spotting nyo, kuya? Lalagyan ko lang kasi di kaya kasya sa camera yan. Anti-car natin po. Anti-carnapping. Spotting po kami ng mga pitman. May reports po, kuya, na may reports po ng... Hindi po, ma'am. Ano lang po. Random na po. Makita na po namin yung mga improvise. Yun lang po, ma'am. Mamaya po, lipat po kami, ma'am. Kasi kanina pa daw kayo dito, alas 12 pa po. Medyo na... Ngayon lang po kami, ma'am. Kasi may ano po kami, ma'am. May road clearing po kami, ma'am, sa Sulpak. Yung summer vacation. To ensure yung public safety po. Wala po, ano, ma'am. Wala po, walang ibang event po. Ang gulo ng animal na palusot, no? No? Yung sabi niya, anti-carnapping. Bakit ba? Kung anti-carnapping yan, dapat merong naiulat na mga nakarnap na sasakyan na kayo ay magmamonitor dyan, banda. Ngayon naman, sabi, sumpak monitoring daw dahil undas. Putang ina naman talaga, oh. Wala na, nalabo-labo na, hindi na alam ni kuya kung ano ang kanyang palusot. Alam niyo ako sa akin na nga, trabaho rin naman kasi ng polis lang talaga na sumunod sa amo nila. Ito, inutusan talaga to ng amo nila na mag-aligid kayo dyan. Bantayan nyo yung KOJC dyan, manmanan nyo yan. Kahit labag sa kalooban nila, ay gagawin ho nila dahil utos po na nga nakakataas yan. Kaya andyan yung presensya ho nila. Pero ngayon sinita, gumagawa ng lusot, pero hindi ka panipaniwala eh. Hindi naman kayo nagmamanman doon sa compound, kuya. Hindi po, ma'am. Hindi. Yung ano po namin, ma'am, security lang po. Kasi part po ng Sungbak, yung Sungbak? summer vacation. Sungbak daw. Ano ba, karnaping o sungbak? Summer vacation? Animal ka naman, sumbak pang nalalaman ang hinayupak na ito. Pero yung sinabi mo, anti-carnapping yung una, hindi namin pwedeng palampasin yan eh. So nagkabol-bol na ang rason ni kuya, sino tong pulis na to? Asoy! Kumunti ka na makasoy. Kuya, sabihin mo na lang kung sinong nag-utos, si John Vic ba? Nabanmanan ang QGC dahil, hanapin ninyo heartbeat. Ipalaka. Tuloy, oh. Yes. So, random na lugar yan. Galing po kami, ma'am. Boundary, galing po kami sa Sawar. Papunta po. Kasi medyo kanina pa daw yan, tapos may mga dumaan na din ng mga patrol cars na galing Tawi-Tawi, Basilan. Ano lang po, ma'am, sa highway patrol po kami. Nakalagyan. Yes, sa highway patrol po kami, ma'am.
Ang usually po yung pinapoga namin ma'am, static, yung anti-car natin operation. Tinitingnan po namin yung ano ma'am doon. Hindi naman yung KOJC ha. Kasi ganito po yung, Ma'am, ano taga Davao po kami ma'am. Wala po namin yung ano, sa tao namin na kailangan po ng personal public servant po. isa na lang kuya kasi. Taga Davao nga kayo, pero ang presidente taga Ilocos. Yung DILG taga saan? DILG po taga Cavite. Yung PNP chief ninyo taga Ilocos. Sino yung tinarantado nila? Taga Davao. Eh wala, tuta lang kayo. Eh kung manindigan lang sana kayo sa part ng katotohanan, mas kapi paniwala kay taga Davao ka. Eh yung nag-utos sa'yo, yung panay singot ng pulburon dyan sa Palasyo de Pulburon. At tangin na napaka-unusual naman ho kasi kung bakit kayo tumatambay dyan, nagmamanman kayo dyan sir. Hindi naman po yan usual dyan sa labas ng KOJC compound na may mga kapulisan. Eh ngayon lang. Aminin nyo, anong purpose po ninyo? Bulungan nyo ba? Bulungan nyo yung isiminay dyan para magkaalaman. Sige po. Hanggang ano oras kayo dito ya? Ano lang ma'am, spotting na po mamaya, alis kami. Alis kasi nabisto na. Hindi po kami magtagal kasi spotting na. Wala po kami hinabangan dyan ano ma'am. Purely spotting na po. Salamat. Spotting. Punan ulang. Ayan o. Galing ng isiminay reporter. Ang tapang. Oh. Ano na, spotting. Tatlo lang Ayan, yan. so Tatlo sila nakausap yan. natin. Sir, ano nga itong pangalan niyo? Tama yan. Kunin nyo yung pangalan. Okay lang po. Ano nga pangalan niyo, sir? Pero sa Asoy ma'am. Police Si Asoy. Ako po team leader ng special operation team. Ayan, may bumaba. Pababa mo na Yan. kayo para makita. Ayan. Tama yan. Baka kayo, mga animal kayo. Intention na ano. Bakit po kayong ano ya? Thursday, Holy Thursday. Huwebis. Hindi, may ano talaga may details talaga. Yan. Covered po namin yung area dito hanggang ano, lasa. Kasi at Putang ina, nabistado yung mga spy ni Bangag. Biglang labas. Si Asoy, Soy. Soy, umamin ka na, Soy, na pinadala ka dyan ni Bake. So, tatlo po ito na police lumabas. May private vehicle daw dyan. Nung lumapit sila, umalis na yung isa, yung private vehicle. So, malamang, yung isa sa private vehicle, yun yung tuta, mga matataas na opisyal siguro, nagpaplano ang mga animal kung ano namang gagawin sa QGC. Tuloy, oh. ilang linggo naman nakalipas, wala namang ganito dito. Ngayon po bigla. Totoo po yun. Kasi nga, balimat-limat po. Galing kami doon ma'am sa ano. Uy. Sa warp, dalawang warp po. Doon po kami ng-inspection. Yung purpose po namin na ma-mention yung public safety na ano ma'am. Kasi doon ma'am galing, may naka-obstruct na ano, na prime mover. Doon, pinuntahan namin doon. Siksihin pa. Lipat naman kami. Ma-mention namin yung ano. Wala pong ano ma'am, yung duty po namin ma'am, wala pong connection doon sa Salamat po. Tangina, no, lumusot, oh. Hindi naniniwala kami sa inyo, mga inayupa kayo, ganyan din yung ginawa nyo noon. Oh, nilipat na daw sila. Ano lang po kasi, alam niyo naman po yung nagaganito rin po kasi yung ganitong senaryo, may mga nakaabang, may private vehicle dito kanina na biglang umalis, paglapit namin. Medyo aware na po kami, alam na po namin yung mga nangyari, na pagdaanan na po namin parang nauulit-ulit. Correct. So, hindi po namin maiwasan magtaka bakit po biglang may patrol car dito. Alam niyo naman po yung nangyari dyan. Tama yan, kailangan magiging alisto ang mga taga-QGC dyan dahil ganyan na ganyan din yung ginagawa ho nila noon, no? Sa QGC SIDS. Yung una pa isa-isa lang, nung una pa jogging-jogging lang, anak ng kamuti. Nakita po ninyo si Tore dyan? Tore, malapit ka na talaga kunin ni Satanas. Nagjogging-jogging lang kunyari ang mga animal dyan sa QGC compound. Dyan pa talaga nagja-jogging sa labas, no? Yung pala, nag-exercise ng mga animal para lusobin na ang QGC. So ngayon, ito na naman, ulit na naman ho, na mayroong nagmamanman itong tatlong uplok na ito. Yun na. Pira-pira na lang talaga ngayon ng mga kapulisan. Oh. Ito tuloy po natin kasi hindi po talaga tinigilan niya ng Isiminay hanggat hindi umalis. Ano? Sa picture lang po ma'am, yung detail po namin dito, yung trabaho namin, wala pong connection doon po sa. Sana nga po. Purely ano po ma'am, trabaho lang po. Antay-kan natin. Sana nga po. Tapos, yung anak ko ma'am dyan, nag-graduate na college. Tapos, Sa GMC po. katapasan ng board exam ng Oo. criminologist ma'am, yung anak ko. Bago lang po. Bago lang ma'am. Sige po. Kaya nag-aral talagang every Sunday. Sige po. Oh, yung panganay daw niya, nalalaki nga. Diyan nagtapos sa JMC. Sana sir, wag po kayong magpabayad at wag po kayong sumunod dito kay Baki at kay Palaka. Ayan naman pala diyan naman pala nag-aaral yung mga anak ko ninyo. Tangina, wag po kayong sumunod pag inutusan po kayo ng kagaguhan at kalukuhan. Dahil alam niyo akawawa yung mga yan yung mga QGC. Wala naman pong masamang ginagawa yan sa buhay nila Ang tanging ginagawa nila, nagdasal dyan. Pati nga si Bangag, pinagdasal nila yan Inumin na umayos yung panga. Alam niyo no, hindi man mga kriminal yung mga tao diyan. Sila po ay purely talagang nanampalataya sila. Mga ministro laging nagpe-preach araw-araw, nagdadasal, umaawit, kumakanta sila ng worship song. Lalo na ngayon Holy Week, kailangan po natin 'yan. Huwag niyo naman pong disturbuhin ang kanilang pag-aayuno diyan at reflection na gagawin ngayong Holy Week. Huwebes Santo nanggugulo pa kayo.
Natural yung reaction ng mga yan ay ganyan dahil natutruman na ho sila sa ginawa ni Bangag ay ganyan ang ganyan. Ang ginagawa ho ninyo noong sinugod po ninyo ang KOJC at umabot po ng 16 na araw na hanggang ngayon ay wala pa pong nanagot dito sa mga animal na ito. O, tuloy po natin tapos biglang alis eh. Kasi kami yung Ayan po, yung KOJC compound. Sa harap po talaga nila. Tumambay talaga sila. Ayan o. Eh wala, nabisto eh. Tama yan, tutukan ng video. Tanungin. I-interrogate. Bakit nandyan kayo? Kasi mahirap na magkumpiyansa. Kasi namatayan na po itong KOJC. Oh, ayan na. Yan po, nahuli talaga sila dyan ng bisto. Gumawa lang ng lusot. Nahuli kap talaga. Gumawa lang ng lusot kaya ano nang pinagsasabi, nagkamali-mali, kabuhol-buhol. Antay karnaping daw at saka sumpa. Yung sumba ni man. Videohan mo yan dahil Highway Patrol Group po daw yan. Napakilala sila. Highway Patrol Group. Hindi oh. Lilipat daw sila. Alis na daw sila. Alis kayo kasi nabisto, buwang kayo. Layas, mga satanas. Yan, so nakausap natin yung mga kawan ng HPG at ayon sa kanila ay nag-monitor lang daw sila ng road traffic o mga anti-carnapping, alam mga dahilan na ano, at para na nga daw mawala yung pangamba ng mga tao dito sa KOJC o nino pa man ay minabuti na lang nilang lumipat ng pwesto. Habang kausap natin yung mga pulis ay sinigurado nila na trabaho lamang ang kanilang ginagawa, pero tulad ng mga nakaraan na mga panahon, na mga oras ay hindi natin maiwasan na hindi magduda, hindi mangamba, dahil ganito rin ang kanilang mga taktika, ganito rin ang kanilang mga ginagawa tulad ng nakaraang KOJC siege bago sila gumawa ng mga hakbang na hindi makatao. Biglang alis eh. Dahil nasita. Dahil nabisto. Isipin mo mga patrol car. Yan, natangin ko na tunghayan. Ay, yun nga, umalis na nga yung umaaligid na pulis dito sa harap ng KOJC compound. Kanina, meron tayong mga reports na natanggap na merong mga mobile na mga pulis na dumaan sa buhangin na mula sa Tawi-Tawi, Pasilan, at iba't ibang lugar na walang mga laman. So, isa din yun sa nagdulot sa atin ng pag-alerto at ng pangamba. Kung bakit meron na namang mga mobile na walang laman, mobile na mula sa iba't ibang lugar ang dumating dito sa Davao City ngayong pang-undas, ngayong pang-araw, mahal na araw. Anak ng kamote, oh, galing sa Tawi-Tawi daw sa Basilan, yung ibang mga patrol car, no, na umikot-ikot dyan sa compound ng KOJC. So ganyan na ganyan talaga yung ginawa nila noon eh, bago magkaroon ng KOJC SIDS. Hindi ba kayo nagsawa dyan sa kalusob sa KOJC? Ano to, diversionary tactics na naman? Anak ng kamote. Sobrang pagigipit ho ito ha. Holy Week pa, kakana kayo. Maputang ina ninyo, sarap nyo pagmumurahin. My God. Alam nyo po na kapag tataka ko, I think mayroong motion for reconsideration pa itong KOJC sa patungkol na ocular inspection di umano ang compound. Dahil sa kaso at paratang nila kay Pastor Kibuloy na human trafficking, ito po eh. Kibuloy come to seek reconsideration of KOJC site inspection. Bakit nyo inspect ang KOJC? Anong purpose ninyo dyan? Ay putang ina, 16 days kayo dyan, inoccupy ninyo ang KOJC, wala pa nga silang nakamit na hostesya. Pero meron na naman kayong drama, anak ng kamote, oh. So ito, pakinggan na, may post si Manong Jason sa patungkol po dito. Sabi ni Manong Jason sa, ako ay nahihiwagaan sa pangyayaring ito. Ano ang nangyayari sa itinakda ng saligang batas hinggil sa separation of church and state? With malice towards none. Hindi ba tandisang paglabag? Hindi ba tahasang na paglabag at ang panghihimasok ng Estado sa mga sagrado at banal na pugad ng pagsamba tulad ng simbahan, seminaryo at retreat places? I simply do not understand the relevance of the court order to the pending case against Mr. Kibuloy and the other accused. Anong kinalaman nito sa alleged rape
in alleged human trafficking sa holy grounds of the Kingdom of Jesus Christ at the New Jerusalem, Glory Mountain at the Prayer Mountain in Davao City. The sanctified KOJC religious sites are the equivalent of the Vatican of the Roman Catholic Church or the Central Faith Compound of the Iglesia ni Cristo or the Mountain View of Seventh-day Adventist or the dating Daan Center of the member of the Church of God International. Truth be told, ilang bisis nang sinalakay, hinalughog at binalahura ng mga government agents kagaya ng Philippine National Police, NBI, DOJ, etc. of the present disposition ang naturang lugar on the pretext na may nakatagong kontrabando, mina sa lapi, at kung ano-anong heartbeat ang pinagsasabi noon ng pamahalaan. Resulta, wala kahit amoy o anino man lang ng kanilang sapantaha. Ang lalim ng Tagalog. The camp of Pastor Apollo Sikibuloy, founder of the Kingdom of Jesus Christ, will seek reconsideration of a Pasig court order allowing ocular inspection of properties linked to his qualified trafficking case. Defense lawyer Israelito Torion said they will file a motion for reconsideration following the ruling of the Pasig Regional Trial Court Branch 159 granting the prosecution request for site inspection. So meron po silang motion for reconsideration. Bakit may umaligid-aligid dyan? Hindi rin kasi malinaw sino at paano ang gagawin site inspection as ordered by the court. Already there are speculations that there are intentions to plant drugs, arms, and munitions during the proposed site inspection. Yan ang mahirap dyan. Magtanim ebidensya ho sila. Yun ang nakikita natin. Magtanim kayo ng ebidensya. Di ba noon, meron nakita tayong parang nagtanim bala ho sila. Words ho. Nabidyoan, nakita ng KOJC. So ngayon ito na naman. So ikukunik na naman ito sa mga Duterte at ang magdusa na naman itong relihiyong ito, yung separation of church and state, hindi na po nirespeto ng mga hinayupak ng gobyerno ng ibang pa. Nang iniisip lang po ngayon kung paano manggipit ng mga kritiko ho nila. Kawawa talaga itong KOJC sa totoo lang. Bakit po kayo susugod ngayong mahal na araw? Anak ng kamuti, meron namang motion for reconsideration pa ng kampo ng KOJC patungkol po di umano sa inspection ninyo. Inspection for tanim ebidensya. Alam mo itong gobyernong ito, imbis na tukuyin yung mga kawatan sa ating bansa sa flood control, utang ina ang ginigipit itong KOJC na wala namang kinalaman sa pundo ng bayat, hindi naman naglilimas. Kaya tama lang po itong ginawa ng mga eksperto laban sa Marcos admin na ginisa patungkol po sa ekonomiya at patungkol sa confidential funds. Pakinggan po natin yung mga ekspertong ito dahil bagsak ng ekonomiya. Narito po. Diba? So, kaya yung business confidence ngayon, almost zero. It's 0.9% based on the BSP confidence index. So, pag ganun, wala tayong asahan na investors na pupunta dito. Exactly. Okay. Kung walang investors, walang trabaho. Ilan ang gumagraduate every year? 800 to 900,000 students graduate every year from college. So, kung walang investment, saan sila hanap ng trabaho? Tapos may crisis pa tayo, di ba? So, dun sa crisis na yon, magkakaroon ka ng mass layoff. Kasi sobrang taas ng inflation ngayon. Dahil kung ang langis is a basic commodity, okay? It takes up more than 20% in the inflation basket, including transport. Actually, if you include transport, aabot ng mga 30% ang contribution niya sa inflation basket. Okay. So, tapos idagdag mo yung effect niya sa manufacturing ng food and beverage and everything. Logistics na Oo, tatamaan pa rin yun, di ba? So, almost, I would say about 80% of your inflation basket will be affected by this crisis. Exactly. Okay. So pag tumaas ang presyo ng mga bilihin, ang gasolina pala, kagaya ngayon, 60 to 120% ang increase ng gasolina at diesel, di ba? So papasok yan sa inflation, ang sweldo hindi tumataas. Okay. Yung presyo ng mga, sabi mo lang bilihin sa supermarket, they can only bring it up so much. Kasi nga, yung purchasing power mababa, tapos tataasan mo pa yung presyo. Ano nang bibili ng household? So dito sa pumapaloob na impeachment ni Vice President, would you consider that as a risk, one of the risk while we are under a crisis situation? Sobrang malaking risk yan kasi imbis na yung energy nila napupunta sa crisis management. Kasi extreme crisis to by end of April, pwede tayo wala ng gasolina. Patay. Walang gasolina, walang kuryente. Everything will stop. Okay. Shouldn't we follow what Bangladesh is doing? Just stop, no work, no school, Yeah, so to reserve. ang dami come up with the nating security. mahihirap Oo. Okay, so pag walang trabaho, walang kakainin. Magkaka-anarchy ka. Di ba? So sir, bago mo idugtong yan, hindi ba dapat Ito muna, dun muna tayo sa sa anak ng kamuti na imbis ang iniisip po nila paano maibsan ang kahirapan pagtaas ng presyo ng langis. Nabisi po sila sa impeachment laban kay Inday Sara. Nabisi po sila sa mga kritiko nila kung paano nila gigipitin, especially Pastor Apollo Sikibuloy kay OJC. Holy Week na Holy Week eh. Dapat nga nag-iisip sila saan sila bibili ng langis. May pagkaibigan ba tayo sa China? Hindi yung panggigipit lang mga utak ninyo, Holy Week na Holy Week. Paano po tayo maibsan yung kahirapan? Kung ang nasa gobyerno ngayon ay hindi po nila iniisip na kahit man lang mapunan, kahit man lang kaunti ang pangangailangan ng taong bayan. Ang hirap na ho ngayon. Itong KOJC, nanahimik lang naman ho yan. Hindi nga ho sila nakaisip na magibagganti kay Bangag.
sa ginawa ho ni Bangag noong KOJC SEDS na 16 days. Inoccupy ng mga hinayupak na ito ang Kingdom of Jesus Christ. Pati simbahan, katedral, ginawang kampo ng mga demonyo ni Bangag, ni Tore. Putang ina nyo. Nasa na yung sinasabi na separation of church and state? Ito yung sinasabi ni Manong Jason sa. Kaya hindi na po nila inisip. Kaya ngayon lagapak ang ating ekonomiya. Tulang po natin yung mga eksperto. Kapag gamitin si confidential or si intelligence fund dito sa sitwasyon natin, bakit hindi natin makuha ng tamang-tama ano ba talaga ang problema natin at iba ang sinasabi sa labas? Well, dahil nasabi mo yan, yung intelligence pa nga ni, ni BBM is 4.5 billion. No? Dapat yan ang tinututukan niya na alamin kung ano ang dapat na, o ano nangyayari at mangyayari at ano ang dapat na responses dito sa Kasi mga bansa. magkakaiba ang mga sinasabi eh. Ayun na nga, ang problema, ang nangyayari is, ang tinututukan nila is yung politika, yung, Exactly. like, for example, itong impeachment, and i-demolish yung mga ibang political opponent nila. So yun ang problema. Dapat itong intelligence fund ng ating Pangulo na napakalaki, dapat pinagtutuunan ng pansin itong krisis na nangyayari ngayon. Para, Kasi hindi naman natin na foresee itong krisis. So talaga nagkukumahog paghahanap ng line item. Alam mo nga, Lu, as early as February, nag-aalarma na ako sa Facebook. Sabi ko, may repatriation plan ba ang gobyerno? Wala. In case matuloy yung gera. Wala eh, di ba? Hanggang ngayon lang sila nag-iisip. Kumbaga delayed reaction, imbis na maging proactive, delayed reaction. Ngayon lang sila nag-iisip. Kung mahirap yung uplift ha? Pag hindi na uplift. Walang ngipin yun. Walang ngipin Sayang yun. ma'am yung sayang yung 4 billion Correct. intelligence fund. Oo, sayang. Sa intelligence po kasi meron pong tinatawag, ano po yan merong tactical, merong strategic intelligence. Kasi intel Sa halagang talaga 4 to. billion, you should have been able to predict Yes. or evaluate yung nangyayari as early as last year. Kasi po may mga indicators as Ma'am Cecil was saying. May mga may mga lumalabas na indicators eh. Yan po yung mga tinitingnan sa intelligence operation. Tinitingnan niyo yung mga indicators, nagtutugma ba? Ito ba kailangan na ng action plan ito? Kasi scenario planning na correct, dapat. ma'am. Pero sayang yung 4 billion. Tingnan ano tayo ngayon, nakahang tayo ngayon. Ayan yung Intel funds na 4.5 billion ni Bangag, hindi po ginamit yan para sa ating seguridad at sa ekonomiya. Ginamit po nila para i-demolish ang kanilang mga kritiko at kalaban sa politika. Kagaya ng mga Duterte at kagaya kay Pastor Apollo Sikibuloy KOJC. Doon po nila ginamit yung mga Intel funds nila. Kaya ang ekonomiya, bumagsak tayo eh. Dahil sa mga hunyango na ito, sayang talaga. Binubulsa, nilalagay sa malita ng mga animal yung pera na yan. Hindi nyo pera yan, pera ho yan ng taong bayan. Tuloy po, mga sir. Hindi natin maintindihan kung... so ang question nga doon, ginamit ba talaga sa intelligence Ayun. operations yun, yung boto na yun? Kasi sir, Yun ang question mark. noong 2025, natatandaan ko, hiningi na niya ang release ng full intelligence fund ng first quarter pa lang, 2025. Ubus na nga, January pa lang, inubos na ni Bangag. Nalala natin yon. Inubos na nga, wala nang ang pera ang Intel funds ni Bangag dahil inubos na. At pinaglalagay na sa mga malita, ang ginamit laban sa mga Duterte. Yun ang maliwanag dyan. Tuloy. Hindi ko alam kung paano Actually, nangyari. yun ang dapat na ina-account. Oo. Yun ang dapat ino-audit dahil sa laki ng halaga na yun. Oo. Bilyon. Oo. Alam mo nga, Lu, ang nakakapagkakapa dito kasi alay tayo ng US. Ang US ang nag-umpisa ng gera. So bakit hindi tayo nakakuha ng intelligence? Oo, Diba? diba? Dapat nakahanda na tayo. Parang yung intelligence natin hindi tama ang paggawa. Gamit. At kahapon nagulat ako sa National Security Council doon sa presentation nila sa Senado at sinasabi nga nila na kailangan mag-convene ang National Security Council. Hindi ba dapat yun? Hindi na kailangan sabihin pero automatic Tawag yun. lang ng presidente. Oo. At saka natatandaan ko, hindi ko alam kung kanino kayong presidente naglingkod. Merong command center talaga na nakaset up monitoring all these things. Ngayon, parang kasi Wala. kung paano ginisa si Secretary Garin kahapon sa Senado, kung paano tinanong lahat ng cabinet secretaries na umattend, apparently parang hindi sila nag-uusap. At mali ang sinasabi sa taong bayan. Kaya nga, di ba nagsabi si Yusek Claire Castro, hindi niya walang crisis, and then 2 days later, nagkaroon ng Hindi nga 2 days Oh, the one same day day. later. Same day pala. Sa umaga, nagsabi siya walang crisis. Ako Walang naman yung crisis. BFF ko, di kaagad sumagot ako. Pagdating ng mga alas 2, iba na ang sinasabi. At nautusan na daw ng Pangulo, ganito. So yun yung ano, Nagawa Ang gabi, Crisis nagkaroon ng management. EO. di ba? So coordinated ba sila? Parang hindi, no? Di ba? So, So, doon sir, pa lang eh. naririnig mo ito, you're from the private sector, ha? Can you tell us about bank secrecy? Can you readily pierce the veil of a private depositor? Sige. Just to give you a background, bakit kailangan natin bank secrecy law? Yung rationale behind the law is the state or the government wants us, the people, to trust the banking system. So, gusto nila yung mga pera natin, instead ay ilalagay natin sa bahay natin, sa ilalim ng una natin, sa bangko natin ilagay. Bakit importante yung deposits? Since alam ni Ma'am Dora na yung deposits natin, pinapaikot ng bangko para ipautang. So, pinapautang yan sa mga negosyante na nag-spur ng growth sa economy. So, yun ang important. So, yung what is the bank secrecy law, yung RA 1405? RA 1405 is was created, it states that
all deposits of whatever nature, including investment bonds issued by the government, are of purely confidential in nature. And no person or government official, even government official and offices can access your bank records except for four reasons. First is the signed waiver of the depositor themselves. So yung mismong may-ari ng account. Account, correct. So signed waiver. Pangalawa, in cases of impeachment. So pangatlo, third cases involving bribery and the dereliction of duty. And the fourth is when the funds in question is the subject matter of the litigation. So hindi siya pwede na, for example, sinampahan kayo ng libel, titingnan nyo yung bank account ng tao. So the criminal act should be connected to the bank account bago natin buksan. So that's So bawal yung phishing expedition na bubuksan ko yung account ko, uy, buksan mo yung account ni Malutikia, tingnan natin kung ano magagamit natin para sa impeachment. Pwede ba yun? Yes, oo. So, may mga tao na gustong i-circumvent yung bank secrecy law natin, no? However, pag pumunta ka sa bangko or nag-subpoena ka sa bank officer requesting for a bank statement of account, liable si bank officer kung mag-provide siya ng So hindi yan yung pag may sampina. Yes, unless they fall under dun sa four reasons na nabanggit. Oo, so Hindi pala basta-basta dyan, kahit may sumpina, hindi basta-basta sila magbibigay kasi may liable yung ano dyan, yung bangko pag ibinigay, pag kinasuhan sila, kunyari si Inday Sara yung inano nila ngayon sa bangko, pag nagbigay sila, kakasuhan sila ni Inday Sara, bulag-lag kayong mga ano dyan, mga taga-bangko, pero malabo ibigay yan, tuloy natin. question, can the bank open the account of a private individual? Open mean access? Yes. A third party asking you open the bank accounts of Hindi pwede. Mandela Cruz. Hindi pwede yan. Officer himself, no, cannot access. Can the bank open the bank accounts of a previous president? No. Hindi Can pwede. the bank open the account of the husband of an incumbent Related official? accounts, no. Oo. Hindi. So technically, limited. When the subpoena, just in case there's a ongoing court case, kailangan specify yung... So, diretso ko, may impeachment. Gusto nilang buksan ng account ni BP, ni PRRD, ng asawa ni BP. Pwede ba yun? At this stage kasi of the impeachment, if I'm not mistaken, we're only on deliberating the impeachment, no? So wala pa tayo dun sa proper Trial. impeachment trial. Oo. So without the proper impeachment trial, there's Hindi no pwede. reason to disclose the bank account. So hindi pa siya, wala pang impeachment court na napo-form. So yeah, as you mentioned, that's a fishing expedition. That's a fishing expedition, right? So, So iyak ka na bangag. Iyak ka na rin doon. Di ba sinabi nga, putangin na talo na naman sila sa Supreme Court nito. Di ba sinabi na ang tangi lang makapagsubpina ng mga bank records ay ang impeachment court. Itong Committee on Justice, hindi po pwede makapagsubpina. So, fishing expedition, madadali na naman sila, mateknikal na naman sila sa korte, iyak na naman si Cookie. Iyak si Bangag na naman dito. Eh wala eh. Gusto din nyo bendalo. Kaya yan ang hirap sa gobyernong nakangiwi ang panga. Puro bendalo. Kaya ang resulta, lahat ng mga Pilipino nagkalit-silit na at ang ekonomiya bagsak pa, ang utang lampas hanggang impyerno na. O hito, panggigipit na lang sa QGC ang nalalaman kahit Holy Week. Huwag kayong mag-alala. May gaba rin yan darating sa gobyernong nakangiwi.